Isang insidente ang naging sentro ng atensyon ng publiko matapos kumalat ang isang closed-circuit television (CCTV) footage na nagpapakita ng isang lalaking kumikilalang si Paulo Duterte, dating kongresista ng Davao City at anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, na umano'y naglabas ng patalim sa loob ng isang bar sa Davao. Ayon sa mga ulat, naganap ang insidente sa isang bar na pinamumunuan ng isang kilalang bugaw o tagapag-alaga ng establishmento, kung saan umano'y nagkaroon ng main-itang pagtatalo sa pagitan ni Duterte at ng isang grupo ng mga customer. Sa video na kumakalat sa social media, makikita ang isang lalaking katulad ng itsura ni Duterte na biglang humugat ng patalim matapos magkaroon ng pisikal na sagupaan. Agad umanong pumagitna ang mga security guard at staff ng bar upang pigilan ang paglala ng sitwasyon. Hindi malinaw kung may nasugatan sa insidente, subalit nagdulot ito ng agam-agam sa kaligtasan ng mga nasa lugar at sa papel ng mga opisyal sa pagpapanatili ng kaayusan. Ito ang salaysay mula sa sworn affidavit ng nagreklamo. Isang lalaking umaming bugaw ang lumantad at nagsampa ng mabibigat na paratang laban kay Congressman Paulo Pulong Duterte matapos umanong saktan siya ng mambabata sa loob ng isang bar kaugnay sa hindi pagkakaunawaan sa bayad para sa isang pick-up girl, isang insidente na nakuna ng CCTV camera sa nasabing bar. Sa kanyang sinumpaang salaysay na isinumite sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG), sinabi ni Criston John Patria y Moreno, 37, na inatake at tinangkang saksakin siya ni Duterte sa loob ng Hearsay Gastropub sa Barangay Obrero, Davao City, dakong alas 3 ng madaling araw noong ika-23 ng Pebrero, 2025. Inamin ni Moreno na matagal na siyang nagsusuplay ng mga babae sa mga pribadong salo-salo kung saan naroroon si Duterte at negosyanteng si Charlie Tan. Ayon kay Moreno, nagsimula ang insidente nang magalit umano si Duterte matapos ireklamo ng isa sa mga babaeng kasama nila ang kulang na bayad na natanggap nito. Sa kanyang salaysay, sinabi ni Moreno na nag-inuman sila ng ilang oras sa bahay ni Tan sa Woodridge, bago tumuloy sa bar. Doon umano ay nagalit si Duterte nang malaman na isa sa kanyang mga bodyguard ay hindi nabigyan ng babaeng kasama. Lalo umanong uminit ang ulo ng kongresista ng isang babae na hindi sumama sa kahit kanino, ay nagtanong kung bakit 1,000 pesos lang ang kanyang natanggap imbes na ang naipangakong 13,000 pesos. Nang makita ni Duterte ang pagtutol ng babae, doon na umano siya nawala ng kontrol at ibinuhos ang galit kay Moreno. Ayon kay Moreno, siya ay sunod-sunod na ni headbutt, sinuntok, sinipa at tinaga sa tagiliran habang pinagmumura at pinagbantaan ng kamatayan. Sinabi niya sa akin, papatayin kita, habang ako'y kanyang inaabuso, aniya sa kanyang salaysay. Nagulat ang marami matapos kumpirmahin ng Department of Justice, DOJ, na may inihaing reklamong kriminal laban kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadelen, isang complaint para sa physical injuries at grave threats ang natanggap ng DOJ Manila nitong Biyernes, kaugnay ng di umano'y insidente sa Hearsay Gastropub sa Davao City. Sa reklamo, tinukoy ng complainant na si Criston John Patria, 37 anyos na negosyante at residente rin ng Davao City, na inatake siya umano ni Duterte bandang alas 3 ng madaling araw noong ika-23 ng Pebrero taong 2025.
Lumutang pa ang isang video na nagpapakita umano kay Rep. Duterte habang pumapasok sa bar at kinokonspronta ang isang lalaki na ayon sa mga ulat ay si Patria nga. Hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag si Rep. Duterte hinggil sa reklamo, subalit naging usap-usapan na sa social media ang naturang video. Sa kabila ng kontrobersya, si Paulo Duterte ay panganay na anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa siyang kongresista mula sa unang distrito ng Davao City at dating vice mayor ng lungsod. Matagal na siyang nasa mata ng publiko at hindi bago sa kontrobersya, kabilang narito ang pagkakadawit sa mga isyu tulad ng umano'y 6 na bilyong piso Dr. G shipment noong 2017, bagamat wala siyang kinaharap na kaso kaugnay nito. Binahagi sa post ng abogadong si Jesus Falses ang sworn affidavit umano ng nagreklamo.